Magandang gabi mga kapartners. Nagpapatuloy po ang ating special coverage para po sa ating Rally for Peace, Stability at Transparency kontra korupsyon. At nandito po tayo ngayon kasama po si Kong Paul Henry Marcoleta ng Sagip Party List para bigyan tayo ng pananaw sa nagpapatuloy po natin na anti-corruption rally. Kung kumusta po yung obserbasyon ninyo ngayong gabi po, punong-puno po itong EDSA People Power Monument na marami pong mga kababayan natin yung nakiisa sa ating layunin po kontra korupsyon. Good evening po sa lahat ng manonood natin sa SMNI News. Tama po kayo, malaki po ng improvement ng crowd ngayon kumpara sa kahapon. Mukhang kung hindi triple, baka quintuple times talagang dumami ang crowd dito sa ano. Ang crowd estimate po dito, baka mabuta tayo ng 20 to 30,000 ngayong gabi at patuloy pa tong dadami. At marami po ang nakikinig sa hinaing natin na talagang kailangan magkaroon ng transparency, magkaroon ng pananagutan ang mga salarin dito. Dapat po may ipanagot ang mga salarin, ang mga sangkot dito sa pinakamalaking corruption scandal ng ating bansa. Sir, etong layunin natin hindi naman to para patalsikin or kumbaga sirain yung gobyerno. Ang layunin po ng ating ginagawang anti-rally corruption ay para tuldukan o solusyonan yung korupsyon. At nakikita nyo po yung mga kababayan natin, kumbaga jump pack ngayong araw na to kasi sila mismo bukas na sila sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Actually, tama ka. Naka-align itong rally nito sa ongoing rally ng Iglesia ni Cristo. Kung napanood nyo ang rally ng first day ng Iglesia ni Cristo kagabi, hindi naman sila nananawagan sa resignation ni Pangulong Marcos, kundi magkaroon ng transparency sa investigasyon, magkaroon ng accountability. Yung mga dapat kasuhan na. Yung mga dapat mag-press na dapat ng charges ng ombudsman. Hindi yung mananatiling rekomendasyon na lang ang nanggagaling sa ICI. Kailangan umaksyon na po ang ombudsman para makasuhan na po ang dapat makasuhan. Kasi naiinip na po ang taong bayan. At magta-4 na buwan na po tayo. Wala pang nakakasuhan. Hanggang kailan nila balak gawin ito na paikot-ikutin ng taong bayan. Nauubos na ang pasensya ng taong bayan. Pero kung ano po yung naging reaksyon ninyo? Kasi isa nga sa mga clamor ng mga kababayan natin ngayon ay yung mga tumutulong sa investigasyon ng mga flood control project or flood control anomaly. Eh sila pa yung sinisiraan o sila pa yung kinakasuhan. Ayun nga eh. Matalino naman ang taong bayan natin. Yun nga eh. Kung sino pa yung lumalapit, kung sino pa yung lumilitaw para mag-volunteer na impormasyon, sila pa yung sinisingil. Sila pa yung hinigipit. So, kakaiba ngayon ang takbo ng natin ngayon. Ng justisya. Hinahanapan ng butas. Hanggang sa napunta sa notaryo, diba? Liliit na mga bagay. Pati di nila pag-aralan yung mga testimonya ng mga testigo. Yung sustansya nito. Kaysa pigilan sila magsalita, bakit di natin halatang nagkakaroon ng cover-up? Ay pinoprotektahan kaya nagkakaganyan tayo. Pero kung your reaction po sa mga isiniwalat ni former Congressman or ako Bicol Representative Zaldico, which is kumbaga pinaparata nga na ito si former House Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos ng mastermind umano dito sa flood control anomaly. It's a very surprising revelation. Pero it's one step closer to determining the truth. Kailangan pagsalitain nila yung tao. Kung gusto nila pauwiin, ensure nila yung kaligtasan ni Zaldico na makakapagsalita siya dito under a fair trial, na hindi siya pagtutulong-tulungan tulad ng mga, alam mo naman, yung Committee on Infra, pinagtulungan nila si Diskaya doon. Unang araw pa lang, diniscredit na nila. Diba? Sana bigyan nila ng proper forum si Zaldico para makapagsalita ng maayos. Pero sir, may mga information tayong nakuha no na ito nga si ES Bersamin ay pinalitan na ni Department of Finance Secretary Ralph Recto. Ano po yung masasabi niyo dito, sir? Hindi ko alam kung meron kaugnayan yun dito sa ongoing protest natin eh. I have yet to find out kung ano ang
kinalaman ng pagpalit kay E.S. Bersamin. Pero ngayon, hindi ko pa alam. Sir, balikan ko lang itong ginagawa nating anti-rally corruption. Ano yung magiging turnout? Ano magiging turnout ng ating rally? So oras yung mga government agencies na nangunguna sa investigasyon ng flood control, walang nangyayaring action. Sana man lang pakinggan nila ang hinaing ng taong bayan na kailangan panagutin nila. Kailangan ICI umaksyon na. Kailangan ng ombudsman magpakita naman ng gilas. Magpapila ng kaso para yung siphayo nararamdaman ng taong bayan mabawasan. Otherwise, magpapatuloy ito. Walang tigil itong ganito at lalaki pa itong mga protesto ito ng taong bayan. Sir, last question. Mensahe mo na lang sa mga kababayan natin na kumbaga nanonood sa kanilang mga bahay sa malawakang ginagawa natin anti-rally corruption po. Salamat po sa inyong pakikilahok at pakikibahagi sa mga ganitong kilusan. Mapayapang kilusan ang ating pinopromote dito. Hindi po tayo gumagawa ng anything na seditious or rebellious. Ito po ay malayang pagkilos at pagprotesta para isigaw po ang hinaing ng taong bayan laban sa korupsyon.